Lumalabas na naging sunod-sunuran lamang umano kay namayapang dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral ang Section Chief ng Programming Division ng DPWH pagdating sa inclusion ng mga proyektong sinasabing ni-request ng mga mambabatas para sa proposed amendment sa national budget. Isa sa mga nabanggit ng DPWH official na may project request umano ay si Senator Raffy Tulfo. Si Margot Gonzalez magbabalita. Pinasubpina ng Sandigan Bayan 3rd Division ang mga dokumentong hawak ng testigong si Engineer Gerald Longoria, Programming Chief ng Planning Division ng DPWH Central Office, kaugnay ng mga proyektong hiniling umano ng mga mambatas na mapondohan noong taong 2024 at taong 2025. Ito ay kasabay ng pagdinig sa kasong malversation laban kay dating Senador Bong Revilla Jr. at mga dating opisyal ng DPWH Bulacan kaugnay ng umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Isa sa mga pinangalanan ng testigo na may project request umano ay si Senador Raffy Tulfo matapos siyang tanungin ni Associate Justice Ronald Moreno. Ayon kay Longoria, ang listahan ng mga proyekto at proponents na in-encode ng kanyang tauhan sa database ay nakabatay lamang sa verbal instruction at listahang ibinigay sa kanya ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Sinabi naman ng prosecution sa media na meron silang hanggang hapon upang maibigay ang mga dokumentong nasa ilalim ng subpina. Sa kautusan ng Maysado, kailangang isumite ng prosecution ng mga documentary evidence at iba pang papeles na hawak ng testigo. Dito malalaman ng korte kung sino-sinong mababatas ang umano'y nag-request ng mga proyekto sa DPWH mula taong 2024 hanggang taong 2025. Wala umanong masama sa pagiging proponent ng proyekto, maliban na lang kung may iligal na kasunduan kapalit nito. Samantala sa isang listahang ipinanisenta sa pagdinig, sinabi ng DPWH official na si Revilla umano ang proponent ng proyekto sa Bulacan dahil iyon ang nasabi sa kanya ni Cabral. Ayon rito, tinawagan umano siya ni Cabral noong taong 2024 para sa isang meeting at doon ibinigay ang verbal instruction kaugnay ng naturang proyekto. Ang inclusion umano ng proyekto ay para sa proposed amendment ng DPWH sa national budget. Sa kabila nito, sinabi ng testigo na wala siyang personal dealings kay Revilla at wala rin umano siyang natanggap na personal request mula sa dating senador. Maliban kay Revilla, nakalagay rin sa listahan ng pangalan ni Manila Congressman Joel Chua, maging sila dating Valenzuela Congressman Eric Martinez at dating Bulacan Congressman Ambrosio Cruz. Paglalahad pa ng testigo, sumusunod lamang umano sila noon sa utos ni Cabral at hindi nila ito konesyon dahil ito ang kanyang boss sa Programming Division. Lahat umano ng listahan ng proyekto na ibinibigay ni Cabral ay inilalagay sa proposed amendment ang hensya at isa na umano itong regular practice sa tanggapan. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Margaret Gonzalez, SMNI News.